for 2025. Hindi naiintindihan ni President Marcos, kanyang pamilya at iba pang mga politikal na angkan na hindi sadya ng mamamayan na mamulitika o mag-destabilize. Ang sadya natin, ang nais natin, transparent, accountable, responsive at participatory na budget at pamahalaan. Hindi tanto na mga politikal na pamilyang ito, mga tradisyonal na pamilya, na sila ang totoong dahilan ng destabilisasyon sa Pilipinas. Sila at ang kanilang kahandaang atakihin ang bawat isa at gamitin ang mamamayan upang magkamal ng kapangyarihan at manatili sa kapangyarihan. Tawagin na natin silang political dynasties. Ito, tawag ako. Yes! May mga dynasties na tinatawag nating thin, payat. Payat sapagkat sunod-sunod or succession. Halimbawa, mayor ngayon ang ama. Sa sunod na eleksyon, ang anak naman. Payak na dynasty. Pero mas marami ang fat dynasty. Matabang dinastiya sapagkat sabay-sabay. Halimbawa, ang kapatid tumatakbong mayor. Ang isang kapatid tumatakbong kongresista. At ang isang pinsan ay kongresista sa ibang lugar. Pero may mga dinastiya na higit pa sa mataba. Ano ang tawag natin sa dinastiya na ang isang anak ay vice presidente ng Pilipinas? Ang kanyang ama na dating pangulo ay tumatakbong mayor. Ang bunsong anak tumatakbong vice-mayor. Ang panganay na anak tumatakbong kongresista muli. At ang kanyang asawa ay miyembro ngayon ng sanggunian sapagkat ABC President, Barangay Captain. At si kongresista may dalawang anak. Ang isang lalaki tumatakbong kongresista sa isang distrito at ang isa tumatakbong konsehal. Suma total, 7. Hindi na po fat dynasty ang tawag sa mga yan. Ang tawag po sa kanila, obese dynasties. Dambuhalang mga dinastiya. Kilala po ba ninyo ang dinastiya na yan? Sino po sila? Meron pa pong isang angkan. Ang isang anak pangulo ng Pilipinas. Meron siyang anak na kongresista. Ang kanyang kapatid senador na may anak ding gobernador. Ang kanilang pinsan ay Speaker of the House. At ang kanyang asawa ay party list representative. At meron silang isang pinsan na mayor ng isang syudad. Ano po ang tawag sa kanila? Dambuhalang dinastiya, swapa. Ang problema sa obese dynasty, problema siya ng lipunan. Hindi po ito victimless problem. Naririnig po kasi natin, okay lang yung political dynasties kasi hindi naman siya krimen. Wala namang nasasaktan. Mali. Sino ang nasasaktan? Tayo. Bakit po tayo? Una, tayo ay natrap sa isang toxic na relasyon. Kunyari, minamahal, kinakalinga, kayo ay pinaglilingkuran ng mga political dynasties. Pero sa totoo lang, dinadahas, tinatakot, minamanipulate nila tayo. Pinapapila nila tayo ng matagal para magbigyan daw tayo ng ayuda out of the goodness of their hearts. Pero gisa sa sariling mantika sapagkat kanino galing ang ayuda na yan?
order at para hindi tayo matunghang. So ang akin pong gustong sabihin, panahon na po para ipasa ang anti-dynasty law. Alam niyo po, 38 years ng utang sa atin ng Kongreso ang batas na yan. 38 years sapagkat hindi nila interes ang batas na yan. Kaya po, ngayong parating na eleksyon, subukan nating buuin ang isang Kongreso na may sapat na integridad at tapang para maipasa ang anti-dynasty law. Wakasan natin ang mga political dynasties na salot sa ating lipunan at tunay na dahilan ng destabilisasyon. Mabuhay po tayong lahat! Mabuhay! Maraming salamat, Mags. Ayan, buhay na buhay.